Ayaw niyo po yung action na gagawin sa Shirley as we sing the song, The Love of Jesus. Let us sing. Ready, sing. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Tagalog! Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Mataas! Mataas! Pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, oh, oh, napakatamis. May Taglish pa? Sige, okay na yun. Ayan, tayo po ay sumandaling tumayo, no? At tayo muna yung mananalangin. Let's pray po sa ating pagsisimula ng ating pong Sunday School. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan at kataas-taasan sa lahat. Kami po, Ama, ay lubos muli na napapasalamat sa inyo sapagkat kami po ay uuwi na busog, Panginoon, sa inyong salita. Sa pagkakataon nito, Panginoon, binigyan niyo kami ng time para magkaroon ng panlingguang paaralan. Salamat, Lord, sa oras. Nawa, Panginoon, kayo ang patuloy na mag-ingat at maggabay sa aming mga pag-aaralan at sa magtuturo, Panginoon, ng mga lessons, Lord, na aming pong pag-aaralan. At nawa, Lord, sa aming pag-uwi ay may mabaon kami, Panginoon, na mga katotohanan na mga aral, Panginoon, na aming pong isasabuhay sa araw-araw naming pamumuhay bilang Kristiyano. Purihin ka, O Diyos, sa umaga pong ito sa iyong mataas na luwalhati at pagsamba. Ito po ang aming mga panalangin na itinataas sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Good morning po sa bawat isa. At purihin ng Panginoon na tayo po ay tatako sa ating lingguang paaralan. And pasensya na po kung medyo hinihingal talaga ako. And but in everything, in season and out of season, ay kailangan kong gawin yung parte ko. So, we are praising God for this time na tayo po ay mag-aaral ng ating aralin ngayon. As we continue our theme this week or this Sunday, na the central goal of every Christian. Patuloy ito ang ating aralin po sa umagang ito, na ano ba yung sentralidad o layunin ng buhay Kristiyano natin. And ito dapat ang magiging tahaki ng bawat isa sa atin sa buhay pananampalataya natin. And dito, our lesson objective will be Nako pa pala. Hindi na. Okay. So, our lesson objective will understand and live out the Christian's ultimate purpose in all areas of life. Na to glorify God and enjoy Him forever. Kagaya kanina, tinuro ni Brother Hashem, o finish kanina, nakagaya ng ating kagaya na sinabi sa Westminster Shorter Catechism sa question number 1, that what is the chief end of man? Ano ba ang layunin ng buhay natin na ito? Na ang layunin ng buhay na ito is man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ito ang purpose at dahilan ng buhay natin. Kaya nandito tayo. Especially sa Kristiyano. Dahil ito ang dahilan
kung bakit tayo naligtas. He created everything for His glory pa rin. In everything, His glory pa rin. But because of the sin na pumako sa mundong to, ay nasira yung perfectness ng creation niya o yung good na creation na yon. Kaya nagkaroon ng redemptive ang Diyos. At ngayon, ito yung ultimate purpose na to, is to glorify Him and to honor Him. So, our study will have our 3 na ituturo sa atin ngayon sa umagang ito sa ating Sunday School teaching natin. Sa unang doctrinal teaching na tuturo sa atin sa umagang ito, is that God's glory as a supreme goal. Ito ang goal ng ating buhay Kristyano, kagaya sinasabi ko. Kagaya na tuturo sa atin. Nabubuhay ka sa mundong to, niligtas ka ng Panginoon, na ang layunin ay walatiin mo natin ang Diyos na naligtas sa atin. Sabi ng Romans chapter 11 verse 36, For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. God's glory is the purpose of creation, redemption, and sanctification. Ang lahat ng nilikha sa mundong to, ang layunin ng Diyos ay walatiin siya. Kagaya tuturo dito, that God created everything for His glory. And sabi na Isaiah chapter 43 verse 7, Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. Ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, ay dapat nating ninulatian ang Diyos na lumikha nito. Lahat tayo namamangha sa nilikha ng Diyos. Maiba sa ito, umaakit ng mundok. Hintays tumingin ka lang sa langit. Malahati ka, mamamangha ka sa kalikasan. Even ikaw, pag tumingin ka sa salamin, hintays we are gwapong-gwapo ka, gandang-ganda ka. All of that, we enjoy that, but ang pinaka-ibabalik pa rin, ang pinaka-goal o pinaka-dahilan kaya nilikha lahat ng bagay na yan is to glorify the God who created everything. Na ang lahat na namamangha tayo, nakagandahan tayo, ay mas lalo dapat tayo namangha sa Diyos na nakaisip at lumikha ng lahat ng bagay. That's the supreme goal for everything. Sabi ng other text in Proverbs chapter 16 verse 4a. Proverbs chapter 16 verse 4a, the Lord has made all for Himself. Colossians chapter 1 verse 16, for by Him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, all things were created through Him and for Him. Revelation chapter 4 verse 11, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Kaya lahat ng bagay nilikha ng Diyos para sa Kanya at sa Kanyang kalwalhatian. Paano yung bulag? Paano yung mga may kapansanan? Paano yung autistic? Paano yung ADHD? In everything, ilikha yan ng Diyos para sa Kanya at sa Kanyang kalwalhatian pa rin. Para isang beses nangyari yan, yung kasama ni Jesus Christ sa mga disipulo niya, may nakita silang bulag na pinanganak ng bulag. Nagtanong ngayon yung disciple, sino ba nagkasala? Magulang niya ba? Siya ba? Bakit siya pinanganak na bulag?
Ba't anong sagot ni Jesus Christ sa mga disipulo niya? Pinanganak siyang ganon, na bulag, para makita ang gawa ng Diyos sa kanyang kalatian din. Paano yung pinanganak na, no? Sabihin, ay, hindi ako pinanganak na lalaki. Pusong babae po ako. Kapatid, dalawa lang malulhati ang Diyos. Dalawa lang. Pinanganak ang lalaki at babae, ginikha ka ng ganyan. Dahil sa kasalanan, nasira ang lahat ng yon. Kaya maghisiwala, ang tunay na lalahati pa rin is pag nakilala mo ang Panginoon. And everything pa rin, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, sabihin natin, hindi ako naniniwala sa Diyos, atheist ka, hindi ka mananampalataya. Babagsak pa rin, pagdating ng panahon, ay lulatiin pa rin nila ang Diyos. Even the angels, even Lucifer, nilikha ng Diyos para sa kanyang kawalatian. Even nagre-rebel sa kanya. Dahil darating ang panahon, nung sabi ng Philippians nga, that every knee shall bow, and everyone shall confess, even in heaven, in earth, and under the earth, they will confess that Jesus is Lord. Lahat-lahat pabagsak pa rin sa kawalatian. Ang daming sabi hindi ako naniniwala sa Diyos. Katang-isip lang yan. Dating panahon, doon nila may kilala at ilulatiin nila ang Diyos. Kaso, masakit na paraan lang. They will glorify God na maranasan nila yung puot ng Diyos. And even Satan. Kaya ito yung supreme goal ng bawat isa na nilikha ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos at ganoon din, hindi ka lang nilikha ng Diyos. Siya rin nag-redeem sa'yo para sa kanyang kawalatian. God redeemed us for His glory. Di lang nilikha ka para sa kanyang kawalatian, tinubos ka para sa kanyang kawalatian. Ang sabi ni Ephesians chapter 1 verse 5 to 6 and 11 to 14. Having predestined us to adoption as a sons by Jesus Christ for Himself, according to good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace. Yung pagpili sa iyo sa kaligtasan na ito, sa gitna ng kalagayan natin na walang kapag-asa, sa karumian natin, sa kasamaan natin, before the foundation of the world, pinili ka na niya. Para saan? Para sa kanyang kalalatian. Di lang yon, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Yan pala makikita nyo. Sa lahat na nampalataya ay He will glorify Him. And who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Yang kaligtasan natin, yang katubusan natin, kapatid, ang lahat ng yan ay narapat lang ibalik ang lalahati sa Diyos. Why we are here in this church? Bakit tayo sumisimba? Kaya tayo malayang sumisimba ngayon para sambahin at walatiin yung Diyos na naligtas sa atin. Nabayubay sa krus si Kristo at niligtas tayo para ibigay ang mataas na pagsamba at pagpuri sa dakilang pangalan niya. Kaya mapahalad tayo. Mas dapat ito, sa ating bilang Kristiyano, ito ang dapat nakikita sa bawat buhay natin. Nag-glorify ang Diyos. Kaya makikita ang layunin ng buhay na to. Ito pa rin, sinasaliksik ng maraming tao. Ano ba ang layunin ng buhay na ito? Ano ba ang purpose? Bakit ako nandito? Ngayon, tayo na niligtas ng Panginoon at nakita mo na yung layunin mo. Ang layunin ng bawat isa sa atin. Ikaw at ako, ang layunin ay i-glorify ang Diyos na naligtas sa'yo.
Ito yung layunin ng bawat isa. Kaya ang simbahan na to, ang goal nito, bakit may church? The main central goal of this church is to glorify God. That's our supreme goal. At hindi lang kaligtasan ang binigay sa atin, but also, God sanctified us for His glory. Pinabanal tayo ng Diyos para sa Kanyang kalwatian na yan. Yung bagong buhay na yan, na patuloy na pinabago ng Diyos, ay para to sa ikapupuri ng ating Diyos at makita to sa ating buhay. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed in the same image from glory to glory." Kung makikita niyo yung context na yan, when Moses ay naipag-usap sa Diyos sa Mount Sinai, mababasa niyo 2 Corinthians chapter 3, dahil sa kanyang maipag-usap sa Diyos, yung glory ng Diyos ay na-filled sa kanya. Kaya yung bumaba siya sa Mount Sinai, yung kanyang mukha ay punong-puno ng kalwatian ng Diyos. Ang ginagawa ng mga Israelites, dahil sa sobrang tindi ng kalwatian ng Diyos na na-feel kay Moses, ay tinatakpan nila yung mukha ni Moses dahil di nila kayang tingnan si Moses. And yung kalwatian na kay Moses ngayon is just a temporary lamang. Nawala din yon. Konti-konti nawawala yung liwanag na yon, o yung glory na yon sa mukha ni Moses na inano sa kanya ng Diyos dahil naipag-usap sa Diyos. But now, because of Jesus Christ's redemptive work sa cross ng Kalbaryo, yung glory na yun ay nasa atin ngayon at binabago tayo hanggang makita yung bagong buhay na yan sa wangis na kanyang anak. Yes, may pangit pa. Alam ko yan. May iba sa atin dito, may pangit pa ugali. Proseso yan. But, it is God who will work. Pag binasa niyo yung verse yan, it is the Spirit will work into our lives. How we will surrender ourselves in the work of the Holy Spirit to see that glory into our life. Kamusta ang buhay Kristiyano natin? Do we see the glory of God into our lives? Do we see the working of the Holy Spirit sa bawat buhay natin na niligtas ng Panginoon? That's our God's glory as our supreme goal. Kaya lahat, totality ng buhay na ito, kaya nandito ka, niligtas ka ng Panginoon at binabago ka ng Panginoon para maging kasangkapan ka ng paglalahati sa ating Diyos. Pangalawang bagay, ituturo sa atin ngayon. Hindi lang God's glory as our supreme goal is our centrality of our Christian life. Next is enjoying God. Ang sabi ng Psalm 16 verse 11, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever." The true joy from knowing God is through Christ. Do we enjoy God? Ito yung buhay na ito. Enjoy ng Diyos. Are we fully satisfied on Him? Sabi ni John Piper. Kagaya sa kanyang quote ni John Piper. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Babalik ulit tayo. Paano natin glorifiyan ng Panginoon? Is to enjoy God. Do we enjoy God kung sino siya? O nagiging masaya tayo sa Diyos dahil kilala lang natin siya na mapagbigay, mabuti, mahabagin. But we are not enjoying Him dahil banal siya,
Matuwid siya na may galit. Ini-enjoy mo ang Diyos, makikita you are enjoying God dahil sa kanyang karakter. Hindi lang yung papabor sa atin na karakter. At paano yon? Makikita yon sa pagsunod natin sa Panginoon. Paano tayo sumusunod at paano natin sinasabuhay ang kanyang mga salita. Kagaya ng sabi ni John Piper ulit. Sabi ni John Piper sa kanyang sa kanyang quotation. Sabi ito, if God is not your highest joy, something else is your God. Kung hindi ka masaya sa Diyos, baka may iba kang Diyos. And the Bible said in 1 John, pag nabasa niyo yung 1 John kasi, yung pagkatapos ng sulat ni Apostle John, ang kakatapos ng kanyang sulat doon, ano yan? Keep yourself from the idols. Marami ng Kristiyano ngayon, hindi nga sumasamba sa Diyos-Diyosan, but may iba-iba tayong Diyos sa buhay na ito. At doon naiikot yung treasure ng buhay natin at doon natin ginugugol ang enjoyment natin. Iba sa trabaho, iba sa pangarap sa buhay. Maraming bagay. Pamilya. Nalilimutan natin yung tunay na is to enjoy God kung sino siya. Hintay sang joy na ikita sa pera. Pag may pera ka, masaya ka. Doon may kita yung saya. But ang may kita ang tunay na saya pag nasa Diyos ka. Hindi sa sitwasyon. Hindi sa ano nangyayari sa buhay na ito. Masaya ako sa Diyos pag okay ang lahat. E paano pag hindi na okay? Paano pag ang mundo ay against sa atin? Paano tayo mag-enjoy kung may sakit na? May cancer ako, may malala akong sakit. But the true joy is not defined sa anong sitwasyon. But the true joy is knowing God. Nagkitiwala ka kung sino siya at kung anong kaya niyang gawin. At kung paano ka susunod sa Kanya sa lahat ng bagay na ito. Kagaya kanina binigay na example ni Brother Haitian sa preaching kanina. Si Haring Solomon. Yung pinamagandang example talaga. Si Haring Solomon ay diniscover niya kung ano yung nagpapasaya sa tao. Talino, nasa kanya. Natuwa ang Diyos doon, nung time na, nangusap ang Diyos sa kanya sa panaginip. Tinanong ng Diyos, anong hilingin mo? Hindi yaman, hindi katanyagan. Ba't ang hiniling niya is karunungan? Bakit saan? Para alam niya kung paano siya maglilid sa Israel. At nalalhati ang Diyos doon. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil sa kahilingan niya, binigay din sa kanya ang kayamanan at katanyagan. Pero diniscover ni yan? Ni Haring Solomon. Katalinuhan. Ba't masaya pag magmatalino ka? Discover ni Solomon yon. Ang lahat ng mga hari, mga leaders, noong time na yon, sa kanya humingi ng karunungan. Kayamanan. Limpak-limpak o barkong-barkong kayamanan ang natanggap niya. Discover niya yon. Alak. Ba't ang tao masaya sa alak? Kaya ginawa ni Haring Solomon, diniscover niya yon. Nagpakalasing siya. Diniscover niya lahat. Sinubukan niya lahat ng alak. Kasi may kayamanan . Bakit masaya ang tao pag may asawa? Ang ginawa ni Haring Solomon, 700 na asawa ginawa niya. At 300 nakabit.
But yung time pa lang yun na gusto niya ma-discover na bakit ang tao ay masaya sa pag maraming asawa, winaningan na siya ng Diyos. Doon pa lang kasi alam ng Diyos na once na mahalin niya yung mga tao, ay mahalin niya yung mga babae na yon, lalayo siya sa kanya. Anong nangyari? Yung inibig niya yung mga 700 at 300 na kabit, sabi niya, 10,000 babae. Minahal niya. Even yung Diyos-Diyosan nila ay minahal din niya. Sumasamba na rin siya. Doon niyo makikita yung kaya malaking warning ng Diyos na huwag kang maipag sa unbeliever. Do not be equally yoked dahil doon pa lang kay Haring Solomon, may kita niyo epekto na nakipag-equally yoke siya sa unbeliever. Dahil ilalayo ka niyan at dadaling ka niyan sa mali. Diniscover ni ni Haring Solomon. Pataning katapusan ng kanyang sinabi niya. Walang kabuluhan at anong mahalaga? Ang pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa Kanya. Ang tunay na saya sa Diyos, kung masaya ka sa Diyos, you're enjoying Him, isang pagsunod at pagkaroon ng mataas sa paggalang sa Diyos. When Jesus Christ, nung time na ni ministry ni Jesus Christ, gutom na gutom si Jesus Christ. Anong ginawa ng disciples? Naghanap ng pagkain. Nung time na bumalik ng mga disciples niya, nakita niya si Jesus Christ. Patuloy na ginagampanan niya kanyang ministry. And sabi niya Jesus Christ, my food is not from this heaven, but my food is to do the desire or the will of my Father. Kumusta? That's our desire. That's our enjoyment. Nagampanan ko kung ano ang magpapaligaya sa Diyos na nagligtas sa akin. Our obedience ang susi para ipakita na tunay kang masaya sa Diyos. Dahil kung hindi tayo masaya sa Diyos, the question is, may iba tayong Diyos. Dahil sa kanyang presensya, ang tunay na kagalakan. Ang tunay na layunin ng buhay na ito. And last, hindi lang enjoying God, is that living coram Deo. O meaning, living before the face of God. Isa Latin word kasi yan. Yung coram Deo. O, living before the face of God. All of life is lived before the face of God. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ang ating main text ng ating preaching kanina. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Whatever we do, nag-aaral ka, tatrabaho ka, nag-aalaga ka ng anak mo, naglilinis ka ng bahay, whatever you do, whatever na simple lang gagawin mo, pinagkatiwala ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. Even your financial, lahat. Gawin mo to para sa walalahati ng Diyos. That's how we live our life before the face of God. Lahat ng bagay. Why you serve God? Bakit tayo nandito sa church? Ligtas ka at nilagay ka sa simbahan na to. In our private life, wala ang kapatiran mo. How do we glorify God? Kaya napakalaga na ito ang bawat layunin ng bawat Kristiyano.
Whether mabuhay ka sa mundo to, hanggang umexit ka na sa buhay na ito, sa Diyos pa rin, ang goal mo ay walatiin siya. Kagaya ng aming yung year-end prayer meeting namin, nandun kasi ako sa Tacloban, sa aming devotion. Sabi ni Apostle Paul sa kanyang turo, sa 2 Corinthians chapter 5, whether in the absent in the body or present in the body, anong layunin niya? Is to please the God or to please the Lord na naligtas sa kanya. Si Apostle Paul ang pinamagandang dyan, magiging example ko dyan, isang example ko dyan. The means na nasa kulungan siya, the means na nahihirapan siya sa kanyang paglilingkod. Meron pang thorn in the flesh nga, sabi nga. Ano yung pinakano niya pa rin? Layunin niya. To glorify God. To please ang Diyos na naligtas sa kanya. That's our goal. Dito, umiikot ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. Paano ka aaten sa simbahan? Paano i-present ang iyong sarili? In all these things, you must glorify God. As we end, our practical teaching is, una, what it means to glorify God. Ano ba meaning to glorify God? Una, sinabi nga, sa buhay na ito, kung paano ka sumusunod, kung paano mo ini-enjoy ang Diyos, at sa lahat ng gagawin mo, doon mo ipakita yung pag-glory mo sa Panginoon. Yung tunay na kagalakan, the joy is rooted in the gospel. Yung gospel na yan, na tayo nakatanggap ng mensahe ng kaligtasan na yan, diyan magmumula ang tunay na kagalakan. Hindi sa sitwasyon ng buhay na ito, hindi sa ano man nangyayari sa buhay na ito, ang buhay Kristiyano ay may galak pa rin. Dahil nagmumula ito sa Diyos na naligtas sa atin. Pangatlo, God's glory in ordinary life. Sa iyong lahat ng ginagawa, sa iyong pamumuhay, we must glorify God. And last, eternal perspective. Mabuhay ka hanggang mamatay ka, umexit ka sa buhay na to. Ang katapusan pa rin yan is to glorify God. Ano yung kantang We Fall Down? We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. Sa lahat ng gagawin mo, kapatid, sa Diyos pa rin eh. Yung reward na yan, kala mo ikaw mag-enjoy dyan, yung Diyos pa rin mag-enjoy dyan. Kaya mahirap sa isang Kristiyano na wala kang gagawin. Mahirap sa isang Kristiyano na nakaupo lang tayo. Baka ma-blood ka niyan. Baka magkasakit ka niyan. Pagkalagi tayo nakaupo bilang Kristiyano lang. Kapatid, ang layunin ng bawat isa sa atin, kaya ka nandito, kaya ka niligtas, ay may gagawin ka. At anong gagawin mo? Matiin mo ang Diyos. Whether mag-inis ka sa church, whether maghayag ka ng mabuting balita, whether nasa trabaho ka, whether nag-aalaga ka ng bata, at hanggang pakita mo na ang Diyos harap-harapan, ang katapusan pa rin is sa Diyos ang walhati. So what's our application? So ang lesson application dito, examine life's habit through the lens of God's glory.
And next, cultivate joy to worship and gratitude. Kung gaano mo naunawaan ang kaligtasan mo at gaano kayaman ito, doon mo mapakita anong ibibigay mo para sa Diyos na ulalhati. So dyan po natapos ang ating lesson at ito po ang ating reflection na iiwan sa atin na ngayon ng ating lesson. Nasasagutan po natin. That why is joy in God essential to obedience? And pangalawa, how does glorifying God shape daily decisions? So yan po ang ating guided discussion po na ating sasagutan. Sa inyong ano lang po, sa inyong isip na lang po. Sulatin niyo po yan at we have our 10 minutes to answer that reflection ng before we end our Sunday school. Ano yan natin? Application? Balik daw sa application. Okay lang, nakakopya nyo na. Balik daw sa application. Wait lang, may nag-aano pa. Ha? Sa GC? Pwede share. Share lang sa? Yung May sagot ba sa Sana lang. We have 10 minutes po to ponder that this guided discussion natin po. And this time, tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's pray, Father God. Papasalamat po kami sa aralin po namin na iniwan niyo po sa amin. And thank you, Lord, dahil hindi lang niyo kami niligtas. Hindi lang niyo kami nilikha, ba't niligtas niyo rin po kami. At patuloy niyong binabago, Panginoon. At ang layunin na to, ng buhay na ito, ay patuloy niyo, Lord, na itatak sa puso't isipan po namin. Di nabubuhay sa aming sarili, ba't nabubuhay para walatiin ang Diyos na niligtas sa amin. Kaya Panginoon, sa lahat ng aming pamumuhay sa bawat isa, iba-iba man sitwasyon na harapin ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Madatnan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang iyong pangalan, ang may tanyag at maparangalan sa buhay na ito, naliligtas niyo at patuloy niyong binabago. Maraming salamat po sa ligtasan na to at muli, Panginoon, muli niyo tanggapin ang aming pagsamba sa mamamagitan ng aming pagbibigay ng aming offering para sa aming Sunday School. Purihin ka sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. At habang po yung napasa ang ating offering at nagpe-prepare din po ang ating praise and worship team para sa ating closing song.